Yun. Naririnig ba ako ng lahat? Ayan. So, hello po, good morning, good afternoon, and good evening sa lahat-lahat na nandito right now sa ating event, especially po sa makakapanood ngayon ng ating event right now, which is the color of personality. Okay, so ngayon po, dito nyo maiintindihan regards about ano nga ba po, anong kulay mo? Okay, ano ka ba? Pula ka ba? Diba? Itim ka ba? Anong kulay ng buhay mo? So if you can hear me loud and clear po, patype naman po ako na abundance. Yun. So, yan, bago tayo magsimula, gusto ko muna syempre makita lahat-lahat yung mga nagagandahan, nagpapugian nating mga coaches right now, especially po sa mga kababayan nating abroad. Okay, so thank you so much po. Yan, sa pag-response ninyo, shout out po sa 11,000 and counting participants. So ngayon, allow me to share my screen with you para po mas maintindihan nyo. Okay, ano nga ba yung topic natin? Okay, so in here, share ko lang yung screen ko sa inyo. Yan. Yan, kung nakikita nyo, nakikita naman. Yan, nakikita po ba yung screen ko? Yun. Okay na? Okay na ba? Patype Yes naman po po. ako, number one. Okay, so thank you so much po. Yan, so welcome to Color of Personality. Okay, so dito pag-uusapan natin po regards ano nga ba po ang personality na meron ka through color. Okay, so ano, parang pang kinder lang yan ah. 'Di ba? Parang pang elementary lang yan ah. 'Di ba? So right now po, I want you to understand that our business focus on people. Okay? Ang negosyo po sa labas, focus sila sa chicken. 'Di ba? Focus sila sa products. Focus sila sa mga ganitong bagay. Pinag-aaralan po nila. Even though the behavior, even though the wants and likes, okay, the needs ng isang mga ng produkto nila. For example, ng manok na lang. Saan sila naiinitan, saan sila nai-stress. Yan pinag-aaralan nila para po maintindihan nila yung market nila. So right now, you are here para mapag-aralan mo yung market mo, which is yung negosyo natin. Kasi po, our business talks about people. Okay? Our business is more about people. Ngayon, ang advantage mo dito, mapag-aaralan mo din, mapag-aaralan mo din yung sarili mo. Ano nga ba yung kulay na meron ka? Okay? So, ngayon po, if you are excited na malaman what kind of personality you have, what color of personality you have, patype naman po ako na I am excited. Alright, ayan. So, masyadong colorful. Okay, maganda yung panahon natin ngayon. Kaya dapat colorful tayo ngayon para mas maganda yung buhay natin. So, patype naman po ako na I am excited. Yan, tingnan natin kung sino-sino yung mga nag-type ng I am excited. Yun. Alright. So, by the way, I'm Ralph Lawrence Angeles. Okay, tama po yung sinabi ng host natin. Ang galing-galing naman ni Coach Jessa. Ayan. So, I am also one of the top 30 ng buong Technoprat community. Alright. So, right now, okay, proceed na po tayo sa susunod nating topic, which is, yan, goals of our topic is number one, to identify what is your color of personality. Okay, pag-uusapan po natin, ano nga ba yung color of personality? And pagkatapos niyan, okay, classifications of color of personality. Ano-ano naman yung mga kulay, okay, ng personalidad. And we are going to identify kung ano po yung mga yon. Eh, syempre, ano yung mga advantages mo, okay, doon sa mga kulay na yon, especially po dito sa negosyo natin. Okay, so napakaganda ng topic natin kasi akala natin pera-pera lang. 'Di ba? Akala natin regards about money, financial literacy, pero hindi lang po doon. Let's talk about you. Okay, ikaw po mismo, what is within you? Okay, kasi yung pera sa labas eh. Tama. Pero right now, we are going to tackle regards about your personality here in our business and how are we going to help each other para po magkaroon po tayo ng pagkakaunawaan at the same time po mag-come up po tayo sa bigger results. Okay, so let's talk about first the color of personality. Color of personality po, okay, once maintindihan mo ito, it identify one's strengths and weaknesses and dealing about behaviors, attitude, and personality. So, ibig sabihin po, our topic right now is tutulungan kayo
maintindihan nyo yung mga strength and weaknesses ng mga bawat tao, bawat coaches, bawat kababayan nating abroad, okay, on dealing their behaviors. Okay, syempre hindi naman po tayo para-pareho. Tama, iba-iba po yung pinanggalingan natin, attitude and personalities. So dito natin ma-identify, okay, paano natin ma-handle yung bawat isa. It also help increase the awareness on identifying your environment, work with or live with in order to provide a stimulus for positive behaviors, understanding, increasing morale, and achieve common goals. So ibig sabihin po, right after po nito, magkakaroon po kayo ng okay, awareness. May increase po yung awareness nyo regards about okay, ano nga ba yung nasa paligid mo, especially po, work with or live with. Okay, para po sa mga kababayan ting abroad, work with. Sino-sino yung mga kasama mo? Okay, paano mo sila ma-identify? Paano ka makakapag-adjust sa kanila? Paano mo sila maintindihan? And live with naman, ito naman po yung mga trusted admin right now, mga coaches natin na nakatira sa training center. Since nabaguhan ka pa lang, okay, paano ka makakapag-adjust? Paano mo ma-identify yung kasama mo at paano ka magre-response sa kanila? Okay? Yun po yung kagandahan ng negosyo na meron sa atin. Okay, so ito po yung meaning ng color of personality. So ngayon, i-identify natin yung types of color of personality. Okay, so these are the common types. Okay, these are the 4 common types of color of personality. Meron pa tayo ditong pula, red, green, yellow, and blue. So mga basic lang po ito. Okay, so ngayon, i-type mo naman, alin po dyan sa apat, okay, alin dyan sa apat yung paborito mong kulay. Okay, yan, i-type mo naman kung alin dyan sa apat yung paborito mong kulay. Sige. Yan, hintayin natin. Blue. Sabi ni Coach sa blue daw si JR. Oh, ano pa? Ano mga paborito mong kulay? Sige. Red. Blue. Oh, bakit may ano dito? Violet. Walang violet dyan ah. Hindi naman. Yeah, so dito, 'di ba, ituturo ko sa inyo anong klaseng tao ka. Ito ha, hindi ito ano Encantadia, hindi ito brilyante ng lupa. Apoy hangin ha. Hindi po yan ganon. Alright? So dito, okay, ituturo ko sa inyo if you are categorized in red, categorized ka ba sa green, categorized ka ba sa yellow, categorized ka ba sa blue. Okay? Pero po, disclaimer lang ha, hindi lang po nag-iisa ang personality ng isang tao. We have a lot of personalities, especially in color. So, lahat po ng tao, okay, especially ikaw na nanonood right now, lahat yan meron ka. Okay? Meron kang red, meron kang green, meron kang yellow, at meron kang blue. Coach Ronald, bakit natin pinag-uusapan yan right now? Para po maintindihan mo ano yung dominant na color na meron ka. Ano yung mga pinakagamit-gamit-gamit mo. Okay? Gamit na gamit mo. Okay? So, doon natin maiintindihan to. Okay? Again po, our business tackles about people. Okay, we're focusing about pagpapalaki ng grupo. Tao po yung hinahawakan natin. Dapat kaya alam mo, okay, yung personality ng mga hinahandle mo, most especially po, alam mo yung sarili mo at kilala mo siya. Okay? So, next, okay. Ngayon, identify natin, number 1 is yung red. Okay. Red are commonly described as the dominator. Pag sinabi dominator po, ikaw yung taga command, ikaw yung namamahala, ikaw yung nauuna, ikaw yung leader. Okay, yun po yung common, okay, na tawag sa red. Kumbaga, you are born leader, natural leader ka po. Kasi sa leader, meron po tayong natural, born, and meron din po tayong tinatawag na mate. Okay, so yung mga red dominator po, sila po yung mga natural leader. Sila po yung mga gusto mag-lead. Sila po yung mga gustong pakinggan. Sila po yung mga gustong magbigay ng ideas. Okay? Ito po, para po ito sa lahat. Okay? Para naman po sa mga kababayan nating abroad, sila naman po yung mga, ano ba yung gagawin natin dyan? Okay? Ito yung, ano ba yung mga dapat gawin? Diretsahin mo ako, mga ganung bagay. Okay? Sila yung mga dapat alam nila yung lahat. Sila yung mga dapat, coach, ito ba, pwede ba natin gawin ito? Pwede ba ganito, ganyan? Alright. Tapos sa loob naman po ng training center, sila naman yung guys, gising na po, ito yung gagawin natin. Guys, what if ganito po tayo? Guys, ganito ganyan. So, you are in the category of red. Okay, color of personalities. Dominant personalities po ito, competitive. Okay, so yung mga taong to, sila yung mga, pag may mga pinapahit na goal, sige, game ako dyan. 'Di ba? Lalong-lalo naman sa mga OFW,
kabayan, tita, tito, kailangan nyo po mag-complete ng 31 accounts para po magkaroon po kayo ng recognitions. Aside from that po, kumita po kayo na mas mabilis. Sige, gagawa ko ng paraan yan. 'Di ba? On December po, Technocrat Gila. Tita, goal po natin na dapat makasama po kayo doon as part of the top earners. Sige, ano ba yung mga gagawin natin? Dapat hindi ako mawala dyan. Di ba? So sila po yung mga competitive. Okay, in a way na good naman yung pagiging competitive nila. Sa loob naman ng hub, ng training center, guys, meron po tayong goal kayong kailangan nyo pong ma-hit yung ganito para po makasama. Sige, gagawin ko yan. Sige, dapat ako yung nauuna. Sige, ganyan. Okay, so you are a role model. Okay, you are a competitive, dominant personality and natural leader. Okay? Decision maker. Okay, so sila po yung usually nagde-decide. Sa magkakaibigan na lang, 'di ba? 'Di ba meron pong isa diyan yung palagi nasusunod, merong isa diyan yung palaging napapakinggan. 'Di ba? So, kayo po yung kadalasan na mga excuse me. Yan, yung kayo yung kadalasan ng mga nasa red personalities. Bold, assertive, action-oriented, and focus on goals. Okay? So, nakapokus lang po kayo sa goals. Yes, may mga distractions, pero kung ano yung gusto nyo, ano yung pinapagawa, yun muna before anything else. Okay? Like to see quick results. Ito po, kadalasan nangyayari ito po sa mga kababayan nating abroad. Diba? Sino ba naman ang ayaw? Pero sila yung mga, ito, gagawin ko to para magkaroon agad ng resulta. Di ba? Gagawin ko to kasi ganito, ganyan. Sige, gawin natin yun, coach. Sige, boosting tayo. Ilan ba yung kailangan natin? Sige, kausap ako ng mga tao. Sige, recommend ako ng mga tao para magkaroon agad ng resulta. Okay? Sila po yung mga ganon. Alright? Tapos meron ba dito is direct to the point. So, yun yung mga taong direct to the point magsalita. Wala paligoy-ligoy. Ito gusto kong sabihin. Ito yung nararamdaman ko. Ito yung idea ko. Pakinggan nyo to. Ito po yung idea ko. Okay, ito po ako. Okay, yan po yung mga nasa red personality is recognition driven. Sabi ko kanina, they are very competitive. So, ibig sabihin, okay, kapag may mga recognitions, awardings, okay, gustong-gusto nila po na re-recognize. Okay, gustong-gusto nila po na nabibigyan po ng spotlight. Gustong-gusto po nila na syempre, okay, nakikilala po ng mga tao because of their efforts and syempre, they deserve naman. Okay, so yun po yung mga personalities po. Kung napapabilong ka dyan, okay, ilista mo na, ay, red personality pa lang meron ako. Tama? Okay, so in here po, what makes someone's red? People with preference for red are often action-oriented and decisive. Okay, ito po yung mga wala nang isip-isip pa, hindi nagdadalawang isip. Sige, action agad. Sige, decide agad. Hindi, pero ang pinakamaganda dito po, hindi po sila bara-bara. Hindi po sila mga agad-agad na they know okay, ano yung mangyayari bukas pag nag-decide sila. Okay, so they love to take the lead and are very decisive. Red types are direct, competitive, and like to see quick results. They're often confident and can handle challenges well. So yun po yung mga nasa red okay, personality. Kapag may mga challenges, may mga key situations, mabilis yung okay, na-handle. You are very confident. Ibig sabihin, you are confident to lead people. You are confident to lead groups. Okay? Kasi alam mo yung kakayahan mo, kilala mo yung sarili mo. Ay, kaya ko tong i-lead. Ay, kaya natin itong malagpasan. Ay, kaya natin itong ma-pursue. Okay? So, ibig sabihin, kapag nasa red ka, ito po yung personality mo. Okay, di ba nakaka-excite? Nasa red pa lang din naman po tayo. Okay, next one here we have, okay, the green. Okay, so personality. Commonly po, you are called the information. Bakit? You are interested in information. So ito po is more on detail. Organized ka, ayaw mo magulo yung mga paligid mo. Gusto mo syempre pasunod-sunod na naiintindihan mo. Perfectionist na mga bagay-bagay. Gusto mo, dapat natatapos mo isang bagay na maganda, okay, well-oriented, yung resulta niya, satisfied ka. Okay, analytic. Diba? For example, sa mga kababayan ting abroad, kapag nipresentahan kayo, diba, ano yung company name, ano yung background, sino yung ganito, ganyan, paano kayo kikita, paano kikita yung company. Marami kayong mga tanong because you wanted to be what? Specific. You wanted to be what? Okay, organized. You wanted to be what? Informed with regards about so anong papasukin nyo, okay, anong papasukin nyo opportunity. Ganun po yung ugali at personality ng mga green. Okay, kaya guys, kapag nagkaroon po kayo ng clients, kapag meron kayong mga kaibigan or na-recommend kayo ng mga coaches nyo, okay, ng personality nyo, okay, bear with them kapag nasa green sila.
Okay, dapat ikaw mismo, alam mo yung negosyo mo. Kaya dapat nandito ka sa Zoom ngayon, nag-a-attend ka para maintindihan mo. Okay, na meron pong ganong klaseng mga tao. Okay, next one. Okay, next one po is accurate. Dapat tama ka palagi. Okay, dapat na binibigay mo po sa mga clients mo is correct. Hindi dapat over-promising, hindi din po less promising. Okay, dapat sakto lang. Dapat po alam niya, alam mo yung mga ginagawa mo kapag si client, for example, paano ako kikita dyan? Kikita ka po ng mga ganito, ganito, ganyan. Eh, pagkikita ka lang din naman, di ba, ang sasagutin mo, truth and face advertisement pag may sumali. Tama? So, yun po yung okay, yun po yung dapat nyong maintindihan para sa mga green personalities. Okay, meron po tayo dito details, formal, cautious, and structure. So most of the time po, sila po yung mga sumusunod sa mga structures, okay, step-by-step procedures, sila mga magagaling po dyan. Okay, kaya dapat po bear with those people, okay, nasa green personalities. So okay, so what makes someone's green? People who tend towards green are often calm thinkers. They want to understand everything well before they do something. They plan everything carefully and look at the facts. Green people, okay, green types are known for their logical and impartial way of thinking and acting. They find it important to work independently and intelligently. So, ibig sabihin po, yung mga great personalities po, you are more on what? Understanding everything before doing something. Tama? So, sige, pag-aralan ko muna yung negosyo. Okay, bigyan mo muna ako ng isang araw, pag-iisipan ko, titinan ko muna, mag-search muna ako. Okay, ano nga ba yung magiging makukuha ko dyan? Ano yung mga benefits na along the way? Okay, ano yung maaakit? Tama, yun po yung mga nasa great personalities. Kaya dapat understood mo yung mga taong nandyan. Kaya mismo ikaw, nagsisimula ka man, coaches ka man, OFW ka man, dapat alam mo yung negosyo mo. Kasi po, okay, darating yung time, makakapag-encounter ka po ng mga green personalities. Just like me, ako po, grabe yung tinanong ko doon sa nakapag-recommend sa akin ito at doon po sa taong nag-ano sa akin ito, tawag doon, nag-present. Marami akong tanong, paano ako kikita, paano ako mga ganito ganyan, kasi po gusto ko po, alam ko yung lahat bago ako mag-design. Okay? So yun po yung kagandahan kapag you are in green, okay, green personality. So patype naman po ako na I am learning kung nakakasabay ka. Okay? Yan. Sige, hintayin natin. Patype naman ng I am learning. Yun. Ayan. So, thank you so much po. Ayan. So, dapat yung lahat ng 12,000 dito sumasagot para maintindihan nyo po. Okay, yung negosyo ninyo. Okay, so nandito po tayo para ma-identify nyo. Okay, what color of your personality you have and paano mo ma-handle yung mga business partners mo. Okay, next one po we have here yellow. Okay, you are usually commonly na tinatawag as help. Okay, bakit? Because you are friendly, caring, sharing, helpful, supportive, encouraging, patient, and loyal. So, di ba, may mga OFW po tayo na hindi naman natin maiwasan. Di ba, na nakikinig sa atin. Okay? Tapos, talaga, ano pa yung mga pwede kong maitulong? Okay? Tapos, mga friendly. Tama. Tapos, syempre, minsan, okay, yun yung nagiging advantage. Natitake advantage tayo para po, okay, makuha yung gusto nila ng ibang tao. Kaya, very careful po kayo once na you are in yellow personalities. Okay, so ngayon, ang maganda naman po dito, ang advantage nyo is malapit din po kayo sa tao. Okay, so kayo yung pinagkakatiwalaan. Kayo po yung tawag doon, kapag nag-isip, sino ba yung pwede nating pagkatiwalaan regards about this? Si ganito, because nasa yellow personality siya. Okay, so what makes someone's yellow? People who would prefer yellow are often calm, caring, and supportive. They focus on harmony, stability, and their environment. Yellow types are good at listening, empathy, and patience. They often avoid confrontations, and strive for consensus and collaboration. So, ito po yung mga nasa yellow personality, good at listening, empathy, and patience. So, ngayon po kabayan, di ba, kung nanonood kayo right now, if you have this personality, good job. Okay? Because syempre, once po magkaroon din kayo ng leaders, and syempre, yung mga coaches po na naka-assign po sa inyo, mabilis nyo silang maiintindihan.
Okay, bakit? Kasi alam nyo kung ano yung mga ginagawang effort ng coaches nyo. Alam nyo kung ano yung naibibigay nilang tulong sa inyo. Okay, kumita man kayo agad or nasa process pa lang. Okay? Eh syempre, para naman po sa mga ano natin, coaches natin dito, maintindihan mo na ikaw, ako, you are good at people. Okay, na mabilis kang lapitan, nakikinig ka, kahit alam mo, hindi mo alam kung paano, di ba, tutulungan ba talaga, you are there, listening, yun yung kaya mong gawin. Okay, kaya mo mag-extend ng tulong. Okay, so yun po yung kagandahan kapag nasa yellow personality ka. Okay, next one is, lastly, okay, let's talk about the blue personality. So ito naman po kadalasan ang tinatawag sa inyo is party. Bakit party? Because you are sociable. You're enthusiastic, expressive, cheerful, dynamic, persuasive, flexible, and fun. Diba? So ibig sabihin po, kayo po yung outgoing person. Okay? Kayo yung gusto nyo palaging lumalabas, nakikipag-socialize, diba? Kayo palaging may mga kausap. Kumbaga ang yellow, yes, good at people, pero kayo naman, okay, more likely, marami kayong okay, nakakasama. Gusto niyo palagi kayong nasa isang grupo. Okay, gusto niyo palagi kayong okay, may organizations. Okay, palagi kayo yung masayahin, kayo yung fun. Okay, minsan kayo yung joker. Tama? So yun po yung maganda. Kaya po, yun yung kagandahan. For example, ikaw kabaya, you are in the blue personality, di ba? Masyado kang expressive, alam mo ba, ganito, ganyan, bla 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 bla. Tama? Marami kang kinukwento. And because, wala naman pong mali doon kasi nasa blue personality ka. And magagamit mo din po yan once magkaroon ka po ng grupo mo. Kasi po, lahat ng experiences mo, lahat ng mga gusto mong sabihin, lahat ng mga pwede mong maitutulong mo po sa mga business partners mo. Especially po, once na nasa training center ka. Okay, kapag nasa blue personality ka, ikaw yung masayahin, ikaw yung malapit sa tao din at the same time, ikaw yung mga magagaan sa loob sa kanila. Okay, so what makes someone's blue? Individuals with preference for blue are often energetic. O, mga energetic daw po ito and enthusiastic. Enthusiastic. O, patype naman po ako ng blue if you can hear me loud and clear. Yan. So, patype ng blue po. Yan. So, kung nanonood pa tayo, yan, patype ng blue. Ayan. So, ngayon, they are enjoy interacting with other and are skilled at motivating people. Kung sa kanina, listening ito naman, you are skilled to motivate people. Kasi you understand, okay, yung iba't ibang personalities. Naiintindihan mo sila. Naiintindihan mo yung mga situations nila. Okay, and syempre, nire-relate mo yung, okay, hindi mo man na-experience pa, pero yung ibang okay, experiences. Okay, blue types are typically creative, expressive, and full of new ideas. They relish freedom, okay, spontaneity, okay, ayan, spontaneity, and variety of experience. Okay, so, okay, saglit lang. Ayan, so, ibig sabihin po, kayo po yung mga expressive na tao. Okay, so full of new ideas kayo, syempre, kasi naiintindihan nyo yung iba't ibang, okay, klase ng tao dito. Okay, so ngayon, naiintindihan mo na ba what kind of personality you have? Is it blue, yellow, red, or green? O, patype naman po ako kung anong color ka. Anong meron kang kulay? Okay, ikaw ba ay dominator? 'Di ba? Meron ka isa ka bang natural leader, dominant personalities mo? Competitive ka ba? Decision maker, bold, assertive, action-oriented, focus sa goal, like to seek quick result, direct to the point, recognition driven? Or isa ka ba sa mga green, if okay, isa ka ba sa mga interested in information, organized, perfectionist, analytic, accurate details, formal, cautious structures? Isa ka rin ba, ang color personality mo ba ay yellow? Care ka ba? 'Di ba? Friendly ka ba? Tama? Ang color personality mo ba blue? 'Di ba? Sociable ka ba? Enthusiastic ka ba? Expressive, cheerful, and so on and so forth. Okay, so patype naman ako. Okay, kung nakikinig, kung buhay pa yung lahat ng tao dito, patype naman po ako. Okay, yung kulay ng personality mo. Sige. Yan, hintayin natin si Dennis, si JR, si Jessa, si Ate Hermie Rose, yan, si Eugene, si Shena, si Ate Angie, ayan. O, di ba? Si Dennis is blue-green daw siya. O, grabe. Pwede pala yun, di ba? Blue-green. Sino pa? Ano pa yung mga color ng personality ninyo? Ano yung sa tingin nyo yung kulay ninyo? Yan. Kung si Dennis, o si Shena, yellow. Okay. Ay, baka Shen, meron ka ng ano ha? Baka meron ka ng ano? Hepa,
Ayun, joke lang. Ayan yung ano ni Coach Shena. Okay, so shout out po Coach Shena. Okay, shout out po dahil nasa Qatar ka, tama? Okay. Ayan, so next naman po, ayan. So ngayon, let's talk about naman dito. Okay, let's talk about your color of personality. Ikaw naman. Okay, pag-uusapan natin ikaw. Okay, so ngayon, if you are the red dominator, ang strength mo po is the ability to take quick actions. Okay, so ibig sabihin, okay, you can achieve results. They are decisive and effective in leadership roles. So ibig sabihin po, you can decide properly. Okay, eh pag nag-decide ka po, alam mo, okay, hindi po bara-bara. Nag-iisip ka, pero po, mabilisan, hindi na po pinapatagal pa. It is more, okay, so it is important to recognize their need for challenge and recognition. So, ibig sabihin po, once ka po, okay, once na meron ka pong ganito, okay, syempre, kapag may mga leaders din ko pong ganito, kailangan mo pong ma-recognize sila. Okay? Give them the room to lead and achieve their goals. Okay, especially po, once mag-handle ka po ng mga training center natin, sa training center natin, mga new hubbers natin, mga bagong trusted admin, okay, dapat maintindihan mo na bigyan mo sila ng spotlight to lead. Okay, para po ma-express nila yung kakayahan nila by valuing their strengths and managing them well. Red can make a significant contribution to the success of a team organizations. Okay, so bigyan mo sila ng spotlight. Kung si tita, okay mga kababayan ng abroad, bigyan mo sila ng chance. Pakinggan, ano yung mga pwede nilang maitulong, ano yung mga ideas nila. Okay, so ito, PS. Okay, PS. When talking with red person, it is important to be direct and to the point. Appreciate their need for efficiency and clarity. Avoid long wideness and ambiguity. So, ibig sabihin po, kapag nagkausap ka ng mga red people, dapat ma-identify mo yan. Agaran, wag mo na paligoy-ligoyin pa. Okay, direct to the point na. Okay, kasi ang gusto nila agad, makita, maintindihan ko ano yung ginagawa. Okay, yung result, yung process, direct to the point mo na. Kaya dapat ikaw, you know how to, especially po yung mga trusted admin natin, ng mga coaches na mga OFW, you know how to, okay, become flexible. Okay, ma-identify mo, ay, red to. Ayaw nito yung nasasayang yung oras niya. Okay, yun po yun. Meron naman po tayo dito, okay, the green. Pag green naman, ang strengths mo naman is accuracy and having an objective approach. So, ibig sabihin po, more focus kayo sa facts. So, ibig sabihin, dapat kapag nakapag-encounter po kayo ng mga green personalities po, dapat kailangan alam mo yung negosyo, ultimo dun sa pinaka small details kasi yun po yung mga tinitignan nila. Okay? And syempre yung confident mo sa pagsasagot. Dapat nakikita nila that pagkakatiwalaan ka. Dapat, okay, pag binigay nila yung tiwala nila, okay, yung pag-take risk nila, dapat alam nila na alam mo yung ginagawa mo. Okay? So, but they can sometimes focus too much and small. Oh, di ba? Sabi ko na sa inyo, focus po sila sa mga small details. Okay, they find it difficult when others suddenly change their mood and can't always handle it well. So, in here po, sa mga green personality po kasi nila, ay, sa mga green personality po kasi, okay, ano na nila? Alam na nila yung gagawin nila. Okay, naka-organize na yan. Ito yung gagawin ko ngayong 10:30. Ano gagawin ko alas 11, alas 12. Kapag po nagkaroon po ng mga sudden change, mahirap po mag-adjust para sa kanila. Kaya bear with them. Okay? Si kabayan, ano, tawag doon, pag sinabing 12, huwag kang magpapalate. Kasi may gagawin din yan. Pag sinabing, dapat ganitong oras, call tayo ganitong oras. Okay, hindi pwedeng ma-move, hindi pwedeng ma-late. Okay, dapat ahead of time pa lang, alam na ni kabayan na ready ka na. Okay, especially po sa atin, dito sa training center, bawal man-late. Okay, kapag po, okay, sinabi ka rito ganyan, yung mga green personalities, identified nila kung ano yung gagawin nila kinabukasan. Kaya dapat, ikaw mismo, kung hindi ka naman green, dapat ikaw nakakapag-adjust ka. Okay? PS. Okay, green people love to understand things and fond of learning. So sila po yung mga mahilig sa learning. They like to make decision based on past facts. So kung si Red, 'di ba, decisive mag-decide. Okay, agaran. Pero hindi bara-bara. Okay? Ito naman si Green naman, they want okay to decide based on facts. Okay? Wait lang, pag-aralan ko muna yung negosyo. Wait lang, tignan ko muna. Okay? Ay wait lang, tignan ko muna yung budget ko. Tama? Ay wait lang, ganito ganyan. Pero okay, once naman maintindihan mo, ay provide mo sa kanila yung informations, sasali at sasali sila. Kasi they are sometimes skeptic person. Okay? In a good way kasi syempre para po maprotektahan nila yung sarili nila. Okay? Especially po dito sa negosyo natin and sa kung saan ka man ngayon, pwede mo ito magamit. PS.
Make sure you're always well prepared. Write things down so everything is clear. Give them time to go through everything calmly. Try not to be too emotional and stick to the topic. Oh, kapag po nagkausap kayo ng mga great personalities, dapat prepared ka. Okay, prepared ka ng slides mo, prepared ka ng informations mo, prepared ka na sarili mo. Write things down so everything is so clear. So, ibig sabihin po, dapat, okay, dapat alam mo yung mga sinasabi mo pasunod-sunod. Hindi po dapat, okay, wasak-wasak. Okay, dapat po organized. Give them time to go through everything calmly. O, kapag po, sinabi mo to, paprocess nila yan. Tapos magtatanong sila. Okay, dapat ikaw kalmado ka lang. Okay? Try not to be too emotional. Huwag kang maging emotional sa mga tao to kasi they're focused on facts. Wala silang pakialam sa... Oh, yes, may pakialam sila pero gusto nilang malaman yung information, hindi yung emotions mo. Okay? So, naiintindihan ba? Okay, ito ha. Bakit natin ito tinatopic kasi po? We're talking about people. Okay? So, yun po yung nasa green personality. So, ito naman, sa mga yellow naman, okay, the strength of yellow is okay, in ability to create supportive and caring environment. Once about, may mga tao po kayo dito, mga caring naman po ito, mga supportive naman po ito. Ramdam nila kapag may nangyayari kung ano-ano sa paligid nila. Okay? Alam nila, tingin pa lang nila sa mata mo, 'di ba? Pikit mo pa lang, alam nilang may nangyayari sa iyo. Okay, they are very reliable and consistent. So, ibig sabihin, pagkakatiwalaan mo po yung mga tao to. Okay? And once nasa yellow ka po, good job kasi at least, di ba, identify mo yung nasa paligid mo. But then, syempre, be careful dun sa mga taong tutulungan mo. They are good at dealing with people and also can help avoid or resolve conflicts. Okay, so kayo po yung taga-gitna. O guys, ito yung gagawin natin. Kapag si Red nag-decide, o guys, kayo yung taga-modulate. Ito po, ang sinabi ni Red, ito po yung gagawin. So si Green naman, ito naman yung organize. Yan. So, PS, effective communication with a yellow personality requires a friendly, empathetic, and patient approach. So may mga business partners po tayo abroad na mga nasa yellow. Sila po yung mga mahinhin lang, okay? They are very caring. Tawag sa'yo, anak, di ba, bunso, tama? So, yan po yung mga tawag sa inyo. So, kapag ikaw, kabayan, nasa yellow personality kasi po, okay, you are, okay, supportive and caring environment. Kaya, good job po sa inyo kasi po, identify mo yan. Mas mabilis mo po, okay, magiging malapit sa iyo yung mga tao, especially po yung mga clients mo. Okay, once mag-recommend ka ng mga tao doon sa coaches mo. Eh syempre naman para naman po ito sa mga training center natin, sa training center natin, kapag nasa yellow ka, ikaw yung mga tao mabilis lapitan. Okay, you are reliable. Okay, so ngayon, avoid aggressive or dominant communication styles and be open to their opinions and feelings. So, i-avoid po natin na bara-bara magsalita sa mga taong to because they are sensitive. Yan, mga pusong mamon po ito. Kaya dapat dahan-dahan sa pagsasalita sa kanila. Okay? Kasi hindi po lahat red ang personality na dapat direct to the point ka. Dito naman, dapat yung pagsasalita mo, alam mo how to control your emotions at paano sila ma-handle. And syempre, papakinggan mo din po yung opinion and feelings nila. Ano yung mga pwede nilang maitulong. Okay? So, ibig sabihin, ang mundo ay perfect. Tama, balance. Because may mga taong red, may mga taong green, may mga taong yellow. So, ngayon naman, when it comes naman po sa blue, ayan. So, the strength of blue lies in the ability to energize others and think outside the box. So, ito naman po yung mga strengths mo. Okay? So, the ability to boost other people. Okay, kabayan, ito po yung gagawin natin. Okay po yan. Kabayan, di ba? Tapos si kabayan naman, ikaw naman po yung taga-boost ng iba mong leaders. Ikaw naman, ato guys, alam mo po, one day for sure makakuha tayo ng Pilipinas. One day for sure kikita tayo ng malaki. One thing for sure. Okay, kapag dinadiretso mo po ito, pinagpatuloy mo ginawa mo yung bars mo, okay, alam ko magkakaroon tayo ng big result. Yan, kayo taga-energize sa kanila. Kayo yung battery. Okay? Kayo yung pag sinilapitan, di ba? Ma-energize, ma-boost up. Okay? And syempre, think outside the box. Hindi lang po kayo nakasettle dyan sa kung anong meron. Okay, hindi lang po kayo nakasettle sa kung anong binibigay sa inyo. Kundi, you think outside the box. Kasi po, pakulit ang isip nyo. Okay? So, kumbaga, naglalaro-laro yung iniisip nyo na kung saan very magagamit nyo po yan when it comes to lead people. Lahat naman po magagamit nyo. Red, you can lead people. Green, you can lead people. Yellow, you can lead people. And blue, you can lead people too. These are, blue personality are often the ones who create a positive atmosphere. They excel at brainstorming session and can motivate the team. Diba? So, ibig sabihin kayo po yung nagpapagaan. In what way?
positive kasi kayo, masaya kasi kayo. Okay? So ayaw nyo na malungkot yung mga kasama nyo, ayaw nyo na tahimik lang. Nabibigay po kayo sa katahimikan. That's why po you created noise. Pag sinabing noise, hindi po yun yung masakit sa tenga. But then again, okay, productive na noise, masayang noise, at syempre encouraging na noise. Okay, the excel and brainstorming. Kapag may mga brainstorming, kayo palagi, sige, 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 ganyan. Tapos si red naman yung tagalito. Sige, ito yung gawin mo. Sige, ito yung gawin natin. Si green naman, organize mo yun. Sige, kung ito gagawin natin, ito yung mga mangyayari. Okay, ganito. Si yellow naman, ikaw naman, okay po, sige. Support kita dyan. Sige, ito mga pwede ko pang maitulong. O, di ba? So, ibig sabihin po, kapag nasa isang organizations tayo, you have the green, blue, yellow, and green personality. Di ba? Blue personality, ibig sabihin po, magkakasundo-sundo tayo. Ganun po kaganda ang mundo. Okay? Ganun po kaganda yung sistema natin. So, PS, to effectively communicate with a yellow person, a blue person rather, it is important to be enthusiastic and open. They appreciate a lively and dynamic conversation style. Be flexible and open to their ideas. Avoid being too rigid or formal in your approach. So sa mga blue po, hindi po ito mga po, formal, hindi po ito mga green. Dapat based on facts lang. Hindi. Sila po, ang gusto po nila, mga lively and dynamics. Ibig sabihin, iba't iba. Okay, pakinggan mo sila. Yung mga thinking nila. Di ba, mga out of this world. Tama? Mga ang lalayo. Pero, syempre, maiinganyo ka because may mga taong ganito pala. May mga way of thinking pa silang ganito. So, dapat understood mo sila. Especially po sa mga gusto nila. Sa mga kababayan abroad naman, mga blue personality nyo, sila naman yung mga outgoing. Sila naman yung anak yung tawag sa'yo, di ba? Tapos, ano pa, sila yung mga taong, Coach, anong gagawin natin? Coach, but if ganito. Coach, kaya dapat, kung nasa blue personality ka, dapat nagbibigay ka ng ano? Nagbibigay ka ng idea sa coach mo. Okay, tumutulong ka sa kanya. Okay? Para mas maintindihan niya yung needs and wants mo. Okay? So lahat po dito ano man yung personality mo, dapat po nagbibigay ka ng idea sa coach mo. Dapat po express mo yung sarili mo. Okay? Good or good man po yan. Okay? Dapat, nagbibigay ka po ng opinion. And syempre, at the same time, ano yung mga pwede mong maitulong kasi you're doing business. Okay, si coach mo, syempre, nag-iisip din po yan. Especially po, sa mga coaches po natin dito, nasa training center, dapat po, okay, yung cooperations ng bawat isa, identify mo yung color of personality ng mga kasama mo sa training center. Okay, so patype naman ako. Okay, kung understood mo itong mga personality, I am learning. Yan, patype naman po ako. Yan, I am learning. Ayan. So, tingnan natin kung sino-sino yung mga, yan. Sabi ni Jessa, I am learning, di ba? Ngayon, identify niyo na ba what kind of personality you have? Is it blue? Is it red? Is it yellow? Is it green? Tama? So, kung nasa red ka, yun. Nasa yellow ka, yun. Nasa blue ka, yun. Yung sa green ka, yun. Okay, so ganun po kaganda. Okay, yung negosyo natin because again, it talks about people. Ngayon kapag po ito naiintindihan nyo, alam nyo na po mag-handle ng iba't ibang tao. Paano nyo ma-handle yung sarili nyo at the same time? Kasi dito, hindi lang po ibang tao yung na-handle nyo. Dapat mas magaling ka mag-handle sa sarili mo. Sabi nga po, how can you handle other people if you cannot handle yourself? How can you understand people if you cannot understand yourself? Dapat pa lang, ngayon pa lang, identify mo, understood mo, and kilala mo yung sarili mo. Alam mo yung mga triggering point mo, alam mo yung mga motivating point mo, okay, alam mo kung ano yung gagawin mo. Okay? Alright, so the next one po is, syempre, you know more about your personality. So, ito lang, mabilis lang naman po tayo. So, sa red personality po, ang motivation mo is desire for success and result. Okay, so kapag si red po, meron po kayo mga business partners na ganito, kababayan ting abroad, kapag nasa red ka po, gusto mo po success and result. So, yun po yung sabihin nyo sa mga business partners nyo. Coach, ito yung gusto ko. Gusto ko makapasok dito. Ito po yung gusto kong income. Possible po ba ito? Paano natin gagawin to? Okay, kung ikaw naman nasa training center, coach, ito po yung gusto natin, ito po yung gusto kong gawin, suggestions ko po. Pwede po ba ito? Gusto ko na magkaroon po tayo ng success. Ito po yung mga pwede kong ideas na ibibigay sa inyo. Okay? So yun po ko yung mahiya. Okay? Para po na-express. Ito naman yung mga dislikes. Okay? Ito naman yung ayaw ng mga red personalities.
slow pacing. Pag sinabing slow pacing, mga mahihina ang pag-intindi. Okay, so ano sila, very impatient po dyan. So kaya bear with them kapag, di ba, pag hindi, kapag kasi pag low gets ka, hindi mo nakukuha yung sa bagay, hindi nila yung gusto. Okay, kaya syempre, iintindihan mo din yung mga nasa red personalities. Ayaw din po nila yung being late. Okay, so ayaw nila po yung nalilate. Lazy people, ayaw din po nila yung mga tamad, and syempre not appreciated. So gusto po nila, nare-recognize sila, gusto po nila na-appreciate yung mga effort na ginagawa po nila. Kaya once na makapag ano ka po encounter ng mga red personalities, dapat ito yung gawin po. Okay? Next one po is greed. Okay, yung mga green naman po, motivations naman po sila informations. Kaya once magkaroon ka po ng leader, okay, team na mga nasa green po, okay, dapat provide mo sila ng mga facts. Coach, ate, kuya, tito, tita, alam nyo ba, nag-update po yung company, ito po yung mga gagawin daw. Alam mo, tita, meron na po tayong 39ers. Alam mo, tita, meron na po tayong Bibo. Alam mo, tita, meron na po tayong OBI. O, di ba? Dapat alam nila. Dapat sila yung unang nakakaalam. Hindi yung sila pa yung mag-aalam. Tama? Ay syempre, yun po yung mga personality ng mga kababayan abroad. Mga skeptical. Kaya dapat, ikaw mismo na nag-lead sa kanya, alam mo paano ma-provide yun. Eh syempre, kung ikaw naman nasa training center, okay, kayo naman yung mga more on learnings. Kaya dapat, di ba may handbook po tayo yun. Pag-aralan nyo ng mabuti yung negosyo para mabilis nyo maintindihan siya. Okay? Yung mga dislikes naman po ito, mga pushy people, yung mga pushy people, di ba? So ayaw po nila doon. Kasi po, naka-base po, di ba, again, yung mga green personality doon sa based on facts. So bigyan mo sila ng time. Okay? No facts, being late and lazy people. Just like sa red personality. Okay? So we have here as well is the yellow. Okay? Ang motivations naman po nila is help, feel good to help. So sila naman yung mga extending hands. Okay? So yung motivation nila tumulong. Okay, sila naman yung mga tulong kasi alam nila yun yung mag-make impact sa kanila. Kumbaga, they make legacy on helping other people. Kung sa green, they make legacy to organize, okay, to gather information. Sa red naman, they make legacy to lead people. Ito naman, they make legacy to help people. So if you have this kind of personality, maganda po yan. So ang mga dislike naman po nila mga bullies. Since na sensitive po sila, care po sila, ayaw po nilang mga binubully sila. Ayaw nilang mga sinasabihan sila ng mga kung ano-ano. Kaya dapat ikaw identify mo yung mga kasama mo. Taking advantage and conflict. So ayaw po nila yon. Okay, syempre, ang sila kasi open sila. Okay, mga pure yung heart nila. Kaya dapat be very careful sa kanila. Okay? And lastly, we have here the blue part or the blue personality. Ang motivations naman nila is fun, happiness, jokes. Ayan. So sila yung mga outgoing person. Ayaw po nila yung mga di masaya. Ayaw nila ng walang excitement. Ayaw nila yung facts. Boring na boring sila po sa mga ganyan. Mga figures. Sabihin mo na sa kanila, diretsahin mo na. O ito, kikita ka na ganito. Alam mo, kikita ka dito, mas malaki pa dyan. Mga ganon. Kasi yun po yung gusto nila and ayaw po nila na nabobore sila. Bored na. Gustong-gusto nila. Nakangati yung kwet nila kapag wala silang ginagawa, pag hindi maingay. Okay, just like, siguro ako, blue personality din po ako kasi ayaw ko yung tahimik lang. Gusto ko maingay lang. Pero gusto ko, ay, ako yung nag-iingay. Ayaw ko yung ibang maingay. Ano daw? Di ba? So, yun po yung kinds of personalities. Kumbaga, ang ganda lang kasi once ma-identify mo, once ma-identify mo yung personality mo, okay, once makilala mo yung personality mo, dito mo ma-identify yung iba't ibang klase ng tao. Is it blue? Is it red? Is it green? Is it yellow? Okay, dapat alam mo, are you natural leader? Decisive ka ba mag-decide? Informative ka ba? Organized ka ba? Caring ka ba? Lagi ka ba? Outgoing ka ba? 'Di ba? Fun ka ba? Tama? So kapag na-identify mo po 'yun, ma-identify mo at ma-handle mo effectively, efficiently yung organizations mo. Especially po, kapag nasa abroad ka naman, ma-identify mo at mako-consider mo po yung mga coaches mo. Ay, ako green tapos siya blue. O sige, mag-meet halfway kami. 'Di ba? Kabayan, kung ikaw naman red tapos siya naman blue personality, mag-meet halfway naman kayo. So, ibig sabihin, doon po kayo magkakaroon ng collaborations na tinatawag. Because our business is tackles more about the collaboration of ideas, knowledge, efforts. Okay, at the same time, feelings and emotions.
Okay? So, yun po yung kagandahan ng okay, topic natin. So, tapos na tayo, guys. So ngayon, ano yung personality mo? Patayad naman po ako. Ano yung personality mo? Is it blue? Is it yellow? Is it red? Is it green? Okay, so patayad naman po ako dyan kung what kind of personality you have right now. Kasi doon ko makikita. Okay? Si Ate Herma Rose, yellow and blue. Caring and fun. No, di ba? So usually ng mga personality ng mga kababae nating abroad kapag kapag mga OFWs, minsan yellow, minsan blue. Tama? At hindi natin maiwasan kasi syempre, yun po talaga. We are very caring, especially po sa mga tao sa paligid natin. Sino pa? Ano pa yung mga personality mo? Patype naman dyan si Dennis. Anong personality mo, Dennis? Si Shena, si Jessa, si Ate Jeline. Sino pa? Si Eugene. Ano yung personality mo? Type mo naman dyan para makilala ka namin. Okay, so yan. Si Dennis Greeny Bluey, sabi niya. Di ba? Organized or unpacked. Tapos gusto niya fun lang. Si Jessa naman is yellow. Caring, loving, tender, juicy hotdog. Di ba? Si Eugene naman yellow and blue. In short, pag kinumbine mo green. Joke lang. Di ba? So, yun yun. So, patype naman ako na I am learning kung natuto ka. Naiintindihan mo anong klaseng personality meron ka po right now. Di ba? So, napakagaling. Napakaganda kasi imagine mo po yon. Hindi lang po agad pera-pera dito. Okay? Dito, we're talking about you. Within you. Paano ka namin matutulungan? Paano ka namin maiintindihan? Dapat identify mo yung sarili mo. Kilala mo yung sarili mo para po magkaroon po tayo ng massive result. Magkaroon po tayo ng magandang resulta at the end. Alright? So, maraming salamat po. Okay, for bearing with me, for staying. Okay, this Zoom event right now. Again, I am Ralph Lawrence Angeles. Bakit ganito yung background ko? Para malaman nyo na ano man yung kulay mo. Okay, ano man po yung personality mo. Okay, huwag ka mag-alala. Welcome po. Okay, welcome na welcome po ka po sa Powerhouse Big Family. Okay, so congratulations po. Again, happy changing life. I am Ralph Lawrence Angeles, sending you love and light. Bye-bye. Back to you, host.